Hello guys, welcome back to our YouTube channel. For today's video, magtuturo lang ako sa inyo ano yung mga basic tools na need nyo pag kayo magsisimula bilang isang technician. So, siyempre, di na natin patatagalin yung simulan na natin. So, dapat yan kapag software kayo guys, at meron kayong bootable flash drive. So, ito nito, nandito naka-install yung Windows 10 natin na bootable. And meron kang pang MBR at meron ka rin pang GPT. So, yung mga MBR ginagamit nyo sa mga old mga laptop or PC na not supported pa ng UEFI doon sa BIOS. So, katulad nito, meron tayong dalawang flash drive. Yan. So, pwede nyo siyang ito, pang MBR, ito pang GPT. Okay, sa hardware guys. Pag mag-hardware kayo, so, dapat nyan meron kayong DC bench power supply na katulad nito. So, dati is ang nakita mo dito sa video ko, dalawa ang gamit ko. Pero dati ito lang. Yung nag-iisa sa gitna. So, kahit isa lang sa starting nyo, pwede nyo magsimulan. At the same time, kailangan nyo rin ng hot air. Ito yung hot air, yung sugon natin. At syempre soldering iron, kailangan nyo yun guys. So makikita nyo dito naka T26 tayo na sugon. Na T26, ayan. Pero dati hindi yan ang gamit natin. Kumbaga upgraded na to guys eh. And the same time, kailangan nyo rin ng tester, multimeter, yan katong nito. Kailangan nyo yan once na mag-identify kayo ng board o mga components na sira. So ito kailangan nyo. At kailangan nyo rin guys na pang-flash ng BIOS. So katulad nito, ang gamit ko dito is RT809F. Yan. Diba? So yan. At meron din akong palang ng microscope. So ito yung binocular microscope natin na ginagamit ko. So ang tatak niya is Olympus SA61. So, Japan yan. Japan. At kung sa budget guys, tatanungin nyo magkano ang need yung budget para sa mga basic tools. Kahit 10,000 guys, meron na kayo mabibili. Pero kapag sa ganito, may microscope. So, kukulangin ng 10,000 nyo. Kailangan is maghanap kayo ng mga second hand na binocular. So, medyo mura-mura yan. At naalala ko, ito pa rin dating gamit ko guys. Nagsisimula pa lang ako mag board level. So yung una ko pang flash ng BIOS. So ibinili ko lang to sa Shopee. Kumbaga na lang. Hindi ko pa nga alam gamitin to guys yung binili ko. Kasi ano pa lang, wala pa akong alam sa board level nun. Nakita ko lang na 100 plus lang to dun sa Shopee. So binili ko na siya. So nagamit ko din siya guys, pero siyempre, ang disadvantage nito, may mga unsupported na mga malalaking file ng bin, BIOS bin, na hindi na kaya. So, yun lang may-share ko regarding dyan. At siyempre, kapag nakakaipon na kayo guys, kailangan nyo na mag-upgrade ng mga gamit. Katulad nito, bumili tayo, nagma-MacBook tayo. Ito pang Type-C natin yan. Pang Type-C yan. Kumbaga ano to, may ampere na labas dito yung voltage. 5 volt to 20 volts, tsaka yung ano niya, yung ampere, parang katulad sa ganito guys. Yan. And yung huling upgrade ko ng DC bench, ito yun. Kasi mas maganda siya dahil 5 digit. Ayan o, 5 digit siya. Like dito, 3 digit lang makikita mo. So, mas for me, mas accurate to. Pero to guys, goods naman to kasi ito year 2019 pa na sa akin tong DC bench na to. So almost na rin siya 5 years. So, hindi nagkakamal, 5 years na siya. And kapag nag-GPU naman tayo, ito naman yung mga tools natin. Yan. So i-connect ko siya dyan sa DC bench. And meron akong ganito. Ayan. Para naman sa GPU yan guys. So yung mga GPU, for example, mga ganyan, nagre-repair tayo ng GPU. So, yun ang ginagamit natin. At the same time, siyempre, kailangan nyo rin ng personal computer. For example, laptop, mga ganon. Ayan. So, ito yung working station natin.
Simple lang naman siya. Marami pa nga tayong kulang pero ano na natin to. Ito na lang muna for the meantime. Yan. So kaya kung napapanood nito at gusto nyo magpadala ng repair sa atin, pwede po. Nag-accept tayo ng repair nationwide. Basta po ipapadala nyo po sa atin ang inyong mga unit. Sagot nyo po shipping fee, papunta sa akin at pabalik. So ito po yung shop natin ngayon. So yung mga pambenta natin. So ito yung tabing kalsada. Ito daanan yan dyan. So yung mga customer ko dito. Minsan inaantay nila o minsan drop off lang. So ito po yung ibang natin mga unit. Ayan. And ito po yung ibang mga naayos natin. Yan. MacBook. So ayan. Yung mga parts. Ayan. Tutubusin na lang. So may mga other accessories din tayo dito. Ayan. And PS4 guys, nagre-repair din tayo ng PS4. So ayan, mga na-repair natin yung mga yan. And meron din tayo mapang-upgrade ng SSD. Tsaka mga IC natin para sa motherboard. So unti-unti lang guys. Unti-unti kung napunta yung mga ibang gamit dito. So yun lang guys. Sana may natutunan kayo dito sa ating simple vlog na po regarding dito sa ating mga tools sa ating pagre-repair. Salamat po.